Hello mga kababes! Welcome back again to my another vlog. For today's vlog, gusto ko lang sa inyo i-share mga kababes na pumunta kami ng ate ko dito sa Doha, Qatar na agency papunta sa Europe, Croatia. So, ba't nga kami pumunta doon ng ate ko? Kasi nag-inquire kami. So, yung pinuntahan namin na agency, yung pangalan niya is Worldwide Connections and The Humble Hunter. So, pag pumunta kayo, dito lang siya sa Al Sadd, malapit sa Philippine Store. So, yung metro station ng Al Sadd, harap lang nun, yun na yung office. So, kung gusto nyo rin mag-inquire, punta lang kayo dun. Kung ano yung mga hiring pa nila. So, yun. And, ba't nga kami pumunta ng ate ko doon? Kasi mga kababes, napapag-isip na rin kami ng ate ko na gusto na rin namin na matry yung mag-cross country sa area ng Europe. Kaya nagpunta kami doon. And nung nagpunta kami doon, yung hiring nila is kitchen helpers, cleaners, housekeeping, waiter, waitress, yun. Tapos, meron silang sa drivers. So, yun, kung ano po yung gusto nyong malaman, punta lang kayo doon. Eh, yung target ko sana is cashier. Eh, wala na silang hiring. And then, yung second option ko naman, yung waitress. Kaso, naubusan na rin ng slot. Ang sabi is yung production worker naman, wini-wait pa daw nila na mag-open. So, yun, magpapaline up na lang kami. And, kwento ko lang sa inyo mga kababes kasi yung nag-apply na kami through online. Eh, ang sabi kasi nila doon, nung pumunta kami, isang Gmail sa isang posisyon. Kapag dapat i-interview na kayo that time, tapos gusto nyo ulit mag-apply, kung hindi kayo nakarating, hindi kayo pumunta, so mag-apply ulit kayo ng panibagong job papuntang Europe, Croatia. So, kailangan yung gumawa ulit ng panibagong Gmail para makapag-apply ulit sa kanila. So, yun yung policy. So, yun yung gagawin namin. And then, yung placement fee niya, mga kababes, ang sabi is 6,500 Qatar riyals. Hindi na rin masama kasi ang sabi sa amin doon na nakausap namin ay may 4 modes of payment na silang tinatawag. Ibig sabihin nun mga kababes, once na nakapasa kayo for interview, magbabayad kayo ng 1,000 Qatar riyal muna. Pakita ko na lang din dito, no? Para basahin nyo na lang. So, yun yung mga nalalaman ko. And, sa ikaw na nanonood, or nasa Europe, Croatia ka man, or nandito ka sa Qatar, gusto ko lang sana na mag-comment ka sa vlog na to. Sana matulungan mo ako kung ano yung magandang trabaho doon sa Europe, Croatia. Kasi marami na rin akong napapanood ng mga vlog na kapag nag-waiter ka or waitress, seasonal job doon. Pag pumunta ka, kapag winter, kailangan mong maghanap ng trabaho o di kaya yung agency yung maghahanap para sa iyo, pero wag kang aasa. So, napapaisip ako na parang ang hirap ng ganun, diba? Siyempre, gusto din naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho natin doon. And, ang sabi naman ng napapanood ko, kapag ganun daw, seasonal, eh, pwede naman na yung i-renew ka ng company mo, pero wala kang trabaho nun, pero sinasahuran ka. May ganun daw na posibilidad. Depende daw siguro sa kung gaano ka magtrabaho. Binibase nila, no? Tapos dun ka nila i-renew. And then, yun, pagka production worker naman, tuloy-tuloy yung trabaho. Then, free naman lahat. Ang kinaganahan kasi sa Europe, Croatia, mga kababes,
libre lahat. Libre tirahan, libre pagkain, free transportation. Kaya, maganda. Masisave mo yung pera mo. Iniisip ko din naman kung sa cashier, ganun din naman. Kaya, naguguluhan ako kung anong position yung kukunin ko pag pumunta na ako doon at nagtrabaho. So yun, sana mga kababes, tulungan nyo ko, and kung ano pa yung mga nalalaman nyo, sana mag-comment kayo. Tulungan lang tayo. And ano pa ba yung mga sinabi sa akin nang pumunta ako doon? Yun pala mga kababes, once na dumating na yung working permit nyo na galing sa Croatia, hindi na po pwede na hihirit kayo sa agency na pwede po ba na bigyan nyo pa ako ng isang buwan para mag-prepare. Hindi na pwede kasi kapag nandyan na, talagang gugura ka na. So yun ang sabi, kasi tinanong ko din yan doon. Tapos ang process nun, pagka once na nag-apply ka, 6 months process. So yun, magbibilang ka na nun. Tapos pag nandiyan yung working permit, syempre dapat nagpasa ka na sa company mo ng resignation letter. Kapag nandito ka naman sa Qatar, yun yung gagawin mo. Pero pag dyan sa Pinas, hindi ko kasi alam kasi nandito ako sa Doha, Qatar. So nanonood lang din ako ng mga vlogs para magkaroon ako ng information. So ayun mga kababes. So gusto ko lang pala din i-share sa inyo yung about sa worldwide connections. Nang pumunta kami doon, ang hiring naman nila is cleaners. And then, ayaw naman namin na ate ko noon. Kasi may previous background na ang ate ko sa housekeeping. Grabe, ang lala. Depende naman kasi talaga yan sa tao. Kanya-kanya naman tayo. And then yun, sinabihan din kami na may hiring sila ng production workers, pero ang placement fee mga kababes, ang mahal. 12,000 Qatarian. So, saan namin nahanapin yun, diba? So, kapag sa Humble Hunter, at least, hindi mabigat, diba? Para sa amin. Kasi, 6,500 okay na, diba? Pag 12,000 Qatarian, grabe naman yun. Ang taas naman ng placement fee. Pero kasi sabi naman nila sa amin doon, pag once na mataas yung placement fee, syempre malaki yung sahod mo doon. Pero aanhin naman natin yung malaking sahod na pag nandun na tayo, diba? Kung hindi naman talaga natin kaya, hindi natin afford, diba? So doon muna tayo sa mababa. Pag once na nandun ka naman na sa Europe, Croatia, pwede ka naman na lumipat ng ibang company kung may opportunity, diba? Parang kumbaga stepping stone mo muna yun na doon dumaan ka muna sa pinakamababa hanggang sa pataas ng pataas. And maganda rin kasi pagka mababa muna yung sahod mo kasi walang tax, diba? Yun naman talaga natin yung iniiwas-iwasan natin kasi syempre, kasi dito sa Middle East walang tax, diba? So, ayun mga kababes, yun ang share ko sa inyo. At thank you for watching, and balitaan ko na lang kayo kung ano pa yung mga nalalaman ko about pupunta doon. Kasi mga napapanood ko din vlogs, ang dati nilang placement fee, dati ang sabi niya is 3,000 Qatarian. Yung pumunta kami ng Worldwide Connection, ang sabi pa nga sa amin, dati daw placement fee is 1,500 Qatarians lang. Ngayon, pataas na siya ng pataas. Kaya, sabi ko, kapag tinanggalan pa namin ng ate ko mag-apply, baka maging 12,000 Qatarian na siya, diba? So, habang mayroon pang opportunity na mababa pa yung placement fee, gora na. So, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa buhay ko doon pag pumunta na ako doon. Pero maraming open opportunity na mabibigay sa akin, syempre sa future ko. So ayun, and
ibang-iba talaga yung siguro trabaho doon compare dito sa Middle East. Kasi dito sa Middle East, masyadong mahigpit. Siyempre, dyan sa Europe, Croatia, yung napapanood ko na hindi naman talagang sobrang higpit. And nagagawa mo lahat. Diba? Kumain ng baboy, ganyan. Dito kasi sa Qatar, bawal, diba? So, maraming different. Kaya nai-excite ako na pumunta doon. So, yun mga ka-babes. Thank you for watching. I hope na marami kang information na nahagilap. So, kung nagbabala ka na rin na pumunta doon, so sabay-sabay tayo. So, yun mga ka-babes. And, ayun nga pala. Wait lang. Nagtanong nga rin pala kami doon sa agency na once na nag-apply kami ng ate ko, nasabay kami, posibilidad ba na sabay rin kami mag-flight. So, ang sabi nila, hindi daw nila sure. Pero, mas maganda daw na mag-apply na kami para malay mo, diba? Di natin alam kung ano yung mangyayari. So, yun yung sinabi sa amin nun. Pero sana nga talaga, kasi nakaka-homesick kasi, diba? Kapag ikaw lang yung mag-isa. Pero marami ka naman may encounter na tao. Pero, hindi pa rin kasi talaga may iwasan ang ma-homesick. So, yun. And, yun nga mga ka-babes, sineselebrate ko yung 2 years ko na pagtatrabaho ko dito sa Doha, Qatar. And, syempre, napapaisip ka na rin na why not na mag-try naman sa ibang bansa. May ganun. So, yun mga ka-babes, happy 2 years sa akin. So, see you sa mga next vlog ko mga ka-babes. Salamat sa panonood. Bye!